Halos double-double ni Kai Sotto na uwi sa pagkabigo. Natapos sa masaklap na pagkatalo ang halos double-double na performance ni Kai Sotto, matapos maputol ang tatlong sunod na panalo ng Koshigaya Alphas sa Japan bilig nang talunin sila ng Chiba Jets, 84-82, nitong Miyerkules sa Koshigaya City Gymnasium. Ang Gilas Pilipinas standout ay nagpakitang gilas sa ilalim ng ring laban sa Jets na pinangungunahan ng dating NBA player na si Yuta Watanabe, ngunit ang kanyang 17 puntos, 8 rebounds, 4 na assists, at 2 steals ay hindi sapat upang maiwasan ang pagbagsak ng Alphas sa 6-13 record. Nag-deliver si Yuki Togashi, manlalaro ng Japanese national team, ng game-winning basket para sa Jets sa isang drive na may 2.2 na segundo na lang ang natitira. Ray Parks panalo. Kiefer Ravena talo. Samantala, nakatulong si Ray Parks upang makuha ng Osaka Evesa ang 2 sunod na panalo nang talunin nila si Kiefer Ravena at ang Yokohama B Corsairs, 89-84, sa Yokohama International Pool. Naka-score si Parks ng 18 puntos at nagdagdag ng 2 rebounds, 1 assist, 1 steal, at 1 block upang mayangat ang Osaka sa 11-8 record. Dwight Ramos nahirapan. Samantala, si Dwight Ramos ay pinigilang makapuntos at nakagawa lamang ng 3 puntos sa pagkatalo ng Levanga Hokkaido laban sa Ganma Crane Thunders, 74-64, sa Open House Arena Ota. Ang kanilang kuponan ay bumagsak sa 6-13 record. Nag-ambag naman si AJ Edu ng 5 puntos, 6 na rebounds, 3 blocks, 1 assist, at 1 steal sa pagkatalo ng Nagasaki Velka laban sa Hiroshima Brave Thunders, 88-82, sa Hiroshima Sun Plaza, na nagdala sa kanila sa 7-12 overall record. Hindi naman nakapaglaro si Matthew Wright para sa Kawasaki Brave Thunders sa kanilang 85-75 pagkatalo sa Ryukyu Golden Kings sa Okinawa Arena dahil sa karamdaman. Ang kanilang kuponan ay nakaranas ng ika-5 sunod na pagkatalo at bumagsak sa 4-15 record.